Magandang gabi. Update po muna tayo sa dalawang bagyo na ating binabantayan. Una po yung nasa loob ng ating area of responsibility, itong si Typhoon Francisco na may international name na Mekala, at ito naman pong bagyo na nasa labas pa ng ating PAR, itong tropical storm na may international name na Higos, at posible po kung makapasok na ng PAR, tatawagin natin sa local name na Gardo. Ito po yung ating update ngayong Miyerkules, June 24, 2026. Sa kasalukuyan nga, itong si Bagyong Francisco ay nasa may North Philippine Sea ang kanyang sentro, at huli po itong namataan sa layong 325 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes, at sa napapansin nga po natin, mas humihina po. Ang taglay na hangin na lamang po nito ay 120 kilometers per hour malapit sa sentro, at meron pa rin po itong pagbugso na aabot sa 150 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pahilaga ng mabagal. And within the next 24 hours nga, nakikita natin magiging consistent po yung kanyang paghina. Aside nga po dito, hinihila naman po nitong Bagyong Francisco ang habagat patungo sa may areas ng Central and Southern Luzon maging sa may Visayas. So kung mapapansin po natin, meron pa rin pong mga pag-ulan dulot ng Bagyong Francisco dito po sa areas ng Batanes maging sa may Ilocos Norte, Apayao, and sa may Cagayan. But other parts of the country po, apektado po yan ng southwest monsoon o habagat. Dahil po dito sa Bagyong Francisco, possible pa rin po na makaranas po tayo ng malalakas na hangin, especially po within 800 kilometers po nitong si Bagyong Francisco. So ito pong kulay dilaw na circle, at sa ngayon nga po nakikita natin base sa ating latest forecast track and intensity na within 12 hours, maaaring mag-downgrade na bilang isang severe tropical storm na lamang itong si Bagyong Francisco habang kumikilos pa north-northeastward patungo sa may Ryukyu Islands ng Japan. At nakikita din po natin, possible bukas ng hapon o gabi ay maaaring makalabas na ng ating area of responsibility itong si Bagyong Francisco. So, continuous po, weakening po yung trend nitong Bagyong Francisco. And aside po dyan, habang lumalayo na po ito sa ating mga kalupaan, ay maaari nga po tayong mag-lift na o tanggalin na po natin yung wind signals sa may Batanes. Ngunit sa ngayon po ay nakataas pa rin po ang wind signal number 1 sa Batanes dahil meron pa rin pong pabugso-bugsong hangin na maaaring umabot ng 39 to 61 kilometers per hour. Kaya para po sa ating mga kababayan dyan ay temporarily suspended pa rin po ang operations ng ating mga sea travel. And aside po dyan, yung severe winds po natin, kahit wind signal number 1 na lamang sa Batanes, maaari pa rin pong makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin yung ating mga kababayan naman sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas, and also sa may Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, and Davao Oriental, yung ating mga kababayan dyan dahil po dito sa southwest monsoon o habagat. And aside po dyan, emphasize ko lamang po, kahit tinanggal na po natin yung wind signal doon po sa may Cagayan area, ay maaari pa rin po tayong makaranas ng malalakas na hangin. So doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan. And bukas naman po, meron pa rin mga pabugso-bugsong hangin dito sa most of Luzon area, sa may Panay Island, Negros Occidental, and Northern Samar dulot ng habagat. By Friday, patuloy pa rin po yung epekto ng habagat. So expect natin meron pa rin po tayong mga malalakas na hangin sa Batanes, Ilocos Region, Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, and sa may Bicol Region. Para naman po sa expected na rainfall forecast natin, inaasahan po natin yung malalakas na mga pag-ulan pa rin. Sa may Batanes, 50 to 100 millimeters pa rin po yung ating expected rainfall dyan within 24 hours. So, possible pa rin po yung mga localized floodings and also yung mga pagguho ng lupa.
And dahil naman po ng dulot po ng habagat, possible din po yung malalakas na mga pag-ulan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, and Antique ngayong gabi hanggang bukas ng gabi. But other than these areas, meron pa rin mga kalat-kalat na mga pag-ulan at maulap na panahon sa may Central Luzon, Metro Manila, maging sa may Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, and sa may Negros Island region. Pagsapit naman po bukas ng gabi hanggang Biyernes ng gabi ay mas mababawasan po yung mga areas na maaring makaranas ng mga localized floodings dahil dito sa mga malalakas mga pag-ulan. Possible po yung 50 to 100 millimeters na rainfall sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro na lamang bukas, ngunit meron pa rin pong mga maulap na panahon, makulimlim pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon, maging sa may Western Visayas and Negros Island region. Ganun din po pagsapit po ng Biyernes ng gabi hanggang sa Sabado ng gabi. So expected po meron po tayong 50 to 100 millimeters na rainfall sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro, and apektado pa rin po ng southwest monsoon o habagat, yung Central Luzon, Southern Luzon, maging western section ng Visayas. Sa ngayon nga po, wala na po tayong nakataas na gale warning, although temporarily suspended pa rin po yung mga paglalayag sa may Batanes dulot nga po ng may nakataas pa ng wind signal number 1. Ngunit matataas pa rin po yung mga pag-alon, no? So nasa katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung ating karagatan dito sa may areas ng Northern Luzon, maging dito sa eastern section ng Northern Luzon. Ngunit sa other parts of the country ay nasa katamtaman hanggang sa or nasa banayad hanggang katamtaman na lamang po yung ating mga pag-alon. Update naman po tayo dito kay Tropical Storm Higos, at sa ngayon nga po ito po'y nasa layong 1,855 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Sa ngayon ay may taglay po ito na hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 80 kilometers per hour. At kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Tropical storm category pa rin po ito sa ngayon, malayo pa po ito sa ating bansa. At expected po natin, no, pagsapit po ng bukas po ng gabi, maaari pong pumasok na ito sa ating area of responsibility bilang isang tropical storm category, at to turn po ito pa north-northeastward, no, or north-northwestward, maaaring mas humina pa bilang isang tropical depression na lamang, at lalabas na lamang po ito ng ating area of responsibility pagsapit po ng Biyernes ng umaga. So, sa nakikita natin, sisilip lamang po ito sa ating area of responsibility, at kung makapasok na nga po ay tatawagin po natin ito sa local name na Gardo. Hindi naman po natin ito ine-expect na makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Yan lamang po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Lian Loreto. Next update po natin dito sa dalawang bagyo na ating minomonitor ay mamayang alas 5 ng umaga. Magandang gabi po sa ating lahat.